Hi guys! Welcome to my channel! Yung asintada. So ito guys, yung gawa namin, kinunik namin siya dito para may kapitan pa rin tong poste dito sa side. Niyan. Tapos next day ito meron pa silang so ito guys, ano yun namin to ililipat namin yung lababo nila. So gigibain to, tatanggalin. Doon yata yung kanilang kitchen area. Tapos dito yung dining. Ayan. Tapos ito yung sa CR naman. Usually guys, tinatanggalan namin to, diba? Kasi yun nga, kitchen dito tapos CR doon. So parang hindi siya magandang ano. Tawag dito, coral. So, ayun na guys, nagpipintura na sa taas. So, hinahalo-halo na tong black. Black yan, di ba? Eyebrows na. Anong yung bintungan? Okay. Skibot na lang sa kabila, nakabaliktad. Ganun. Pero,
guys, si Ray pag kumukontrata siya, hindi niya na kinukuha guys yung may mga nakatira na kasi sorry kasi bukod sa nakakailang din gumawa na andyan yung may-ari. Yun, ang hirap din kumilos kung may mga gamit na. So, imbes na mapabilis yung gawa is pwedeng makasagabal. So, ito guys, nalagyan na siya ng nalihaan na. Tapos, siya guys. So ayan guys, kung magpapagawa kayo, mas maganda, pero depende pa rin kasi kami mas gusto namin gumawa ng walang nagbabantay, pero maayos yung gawa namin. Nakakasigurado kayo na maayos at pulido. Kasi kung yun nga, lalo na yan si Ray guys, mahihain yan. So kung parang alam niya may titingin sa kanya, ako nag-update sa may-ari katulad dito yung may-ari nito nasa Manila. Ewan ko kung sampay, nakalimutan ko, Las Piñas yata guys So ayun, nag-update lang ako sa page. Minsan nag-post ako sa YouTube, nakikita nila yung status ng kanilang unit. Ayan siya guys. So, ito guys, ang ginamit nga po pala dito ay Hardiplex o yung local brand natin na Shera board na ang size niya is 1/4. Tapos mga metal tracks. Then sa Kisame naman, ayan, Shera board, local brand. Tapos mga metal parings, wall angle, yan naman ginamit. So dito guys, ayan, tsaka mas madaling gawin. Unlike kung CHB guys, nako sobrang bigat. Ito guys, okay to. Okay naman din siya guys Hindi mo naman siya mahalata na na parang wall din ang dating niya Ang tawag nga dito guys, drywall. So ito guys, yung mga pintura na to So ayan siya guys. Ito pinatungan to ulit guys Diba ito yung day 1 yata na videohan ko na bako-bako, hindi pantay. Ito guys So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kung magpapagawa kayo, lagyan mo na ng skim coat. Kasi meron siyang mga part na may lubog, may nakaangat, may mga uneven na na surface na minsan yun nga may mga bako-bako, may mga uka-uka. So ayan guys, nilagyan ng maraming skim coat, hinabol siya. So para ganyan yung outcome. Pantay na siya guys, ayan. Kasi guys, kung hindi mo siya lalagyan ng skim coat, tapos lalagyan mo siya ng pintura, kitang-kita yun. Sasabay lang yung pintura dun sa itsura nung mga baku-baku na yan. So, yun guys.
kailangan dito kasi guys sa baba, hindi pa kami pwedeng gumawa kasi andito pa yung mga materyales. Bali, ito talaga yung pinakahuli. Yung part na yan. Ang tiles din sa baba ang pinakahuli. Then, pag okay naman na, unahin muna namin yung back extension kasi yung mga materyales nasa labas nakaharang or baka mawala, ganun. So, ayan guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na etong first floor, ito yung tambakan talaga ng mga materyales para safe siya dito sa loob. So, imagine nyo guys kung halimbawa yung magpapagawa is nakatira na plus pa itong mga materyales. Ayan guys. So, wala. Kung nakatira ka na, yung mga materials mo nasa labas lahat, may tendency na pag umulan, mabasa yung mga yan or pwedeng mawala, diba? So, yun din yung disadvantage nung pag nagpagawa ka tapos nakatira na kayo. Ayan guys, so, ang dami niyan. Yung iba, kahoy, bakal, buhangin, graba. Yan siya guys. So, ang huling gagawin guys, etong dito sa baba. So, dito muna tayo. Sa likod ng pader kasi nga mababa lang. So nagpa-pad si sir. So hindi namin yun naisama sa bilang. So
Bali guys, share ko lang kasi once na nagpa back extension kayo, ang sasabihin nyo ng plano is yung sa back extension lang. Kung halimbawa guys, tatanggalin nyo to, wag nyo na lang i-mention kasi bawal yun eh. So kung ano yung mga plano nyo dito sa loob, wag nyo na sabihin. Yung mga sukat lang ng back extension or front extension yung importante sa kanila. So ayun guys, nga pala guys, ano na pala ako, monetize na pala ako. Thank you sa mga subscribers ko na nagpa-follow sa amin. Napanood ko nga pala guys yung channel ko sa cellphone ni Ray. Ayun, nakita ko nga, kasi ako guys, hindi na ako naglagay ng mga ads. Kumbaga, hinayaan ko na lang si YouTube ang maglagay. So, nakita ko nga siya guys. Sobrang hahaba. So, pasensya na kayo guys, hindi ako naglagay ng ads. So, si YouTube po ang naglagay nun. So, ayun. Bahala na po kayo kung i-skip nyo or papanoorin nyo yung ads. Okay lang po. Pero kasi sobrang haba rin naman. Kahit ako nag-skip ako eh. Diba guys? Pero okay lang po. Importante maka-share tayo ng ideas, ng mga tips, mga suggestion about sa house renovation. Yun lang naman po yung importante. So kung medyo papanoorin nyo yung mga ads ko, thank you po. Kung maikli lang naman guys, wag nyo nang i-skip. Pero kung mahaba, okay lang po, no problem. So ayun guys, thank you po sa nagpa-follow sa YouTube channel namin. Mention ko lang din po si Sir Stanley. Shoutout po. By the way sir, thank you nga po pala dun sa mga feedback mo sa akin. Na-appreciate ko po yun kasi yun nga, hindi naman po ako perfect. Bago pa lang din po ako. So, thank you po dun sa pagko-correct mo sa akin. Na-appreciate ko po yun. Then, thank you din po dun sa mga magagandang feedback na sinisend sa akin ng ibang followers. So, ayun, open po tayo sa ganon. Kung pwede nyo po akong i-correct, okay lang po yun sa akin. No problem. Kasi, hindi rin naman po ako perfecto at hindi rin po ako tawag dito, professional pagdating dun sa mga gawain ganyan. Si Ray lang po kasi nakakaalam doon. So, ayun guys. Kung meron akong minsan na maling mga sinasabi or nasabi, base lang po yun sa aking opinion or naobserbahan. So, ayun lang guys. Hindi naman tayo perfecto. So, thank you doon